Nagliliwanag ng mapusyaw na ginto ang mga ilaw sa kabin habang dahan-dahang sumasakay ang mga pasahero sa unang klase na seksyon ng eroplano mula Los Angeles patungong Maynila. Ito ay isang mahabang biyahe, 14 na oras sa himpapawid at karamihan sa mga manlalakbay ay tahimik na namamahinga. Kabilang sa kanila ang isang lalaking nakasuot ng simpleng navy hoodie, itim na baseball cap na nakatakip sa kanyang mga mata, at nakasuot ng leather sneakers. Kumilos siya ng mahinahon at walang pagmamadali. Ng isang taong nakasakay na ng daan-daang beses noon. Ngunit kung titingnan mong mabuti, may mapapansin kang iba. Ang paraan ng banayad na pagsulyap sa kanya ng ibang mga pasaherong Pilipino. Isang maliit na kislap ng pagkilala. Ang lalaki ay si Manny Pacquiao, 8 Division World Champion, Senador ng Pilipinas at isa sa mga maimpluwensyang atleta na nabubuhay. Ngunit dito sa ngayon hindi siya napapalibutan ng mga kamera, press o seguridad. Isa lamang siyang manlalakbay. Iyan ang naisip ng flight attendant. Habang papalapit si Manny sa kanyang upuan, isang matangkad na babae na nakasuot ng malinis na kulay asul na uniforme ang pumasok sa aisle. Mahigpit ang kanyang ngiti, halos pilit. "Sir, ang seksyong ito ay para lamang sa mga first class na pasahero," sabi niya, ang kanyang tono ay putol-putol, ang mga mata ay tinitignan siya mula ulo hanggang paa. Kumurap si Manny, nalilito. "Opo, ito ang aking upuan," magalang niyang sagot, habang itinataas ang kanyang boarding pass, hindi man lang niya ito sinulyapan. Sa halip, ikiniling niya ang kanyang ulo at sinabing, "Sir, ang economy boarding ay ginagawa pa rin. Pakihintay na lang po sa inyong pagkakataon." May ilang pasaherong hindi komportableng gumalaw sa malapit. Isang lalaki ang bumulong sa kanyang asawa, hindi ba niya kilala kung sino yon? Ngunit hindi pa tapos ang attendant. "Sir, tumabi po kayo para maupo muna namin ang aming mga premium na bisita." Naramdaman na ni Manny ang mga mata ng cabin na nakatingin sa kanya ngayon. Ang ilang pasahero ay tahimik na galit. Ang iba ay sadyang kuryosidad kung ano ang gagawin niya. At pagkatapos, ay may hindi inaasahang nangyari. Sa halip na gumanti o magpanggap, lumipat ang mga labi ni Manny sa isang maliit na ngiti. "Sige," mahina niyang sabi. At dahil doon, tumigil siya, hinayaan ng mga premium na bisita na makadaan. Pero ang hindi alam ng flight attendant, ang hindi niya maakala ay sa loob ng wala pang isang oras, siya na ang tatayo sa harap niya. Lubos na napahiya, nagpatuloy ang pagsakay sa eroplano. Tahimik na. Lumakad si Manny sa gilid, ang mga kamay ay nasa bulsa ng kanyang hoodie, ang mga mata ay nakababa. Sa kaswal na nagmamasid, mukha lamang siyang isa pang simpleng pasahero, isang taong naging hindi gaanong kilala. Ngunit sa loob, may kumakalat na alon. Sa kabilang kabin, isang nasa katanghaliang gulang na Pilipinong negosyante ang yumuko sa kanyang katabi. At bumulong, si Manny Pacquiao yan. Bakit niya siya tinatrato ng ganito? Napakunot ang noo ng isa pang lalaki. Siguro hindi. Ito nanonood ng boxing. Sa ngayon, ang mga piling bisita na pinoprotektahan ng husto ng attendant ay nagsipasok na. Mga negosyante na nakasuot ng mga pasadyang suit, ilang kilalang artista na nakilala ni Manny mula sa telebisyong Amerikano at isang grupo ng mga turista na may mamahaling gamit sa kamera. Bawat ilang segundo, sumusulyap ang attendant. Kay Manny na parang sinisigurado kung hindi siya napadpad sa isang upuan na hindi siya nasasakupan. Sa wakas, puno na ang first class cabin. Lumapit muli ang attendant sa kanya, sa pagkakataong ito ay may parehong maliit na ngiti. "Sige, Ginoo," sabi niya sa malamig na boses. "Maaari na kayong sumakay." Tumango si Manny, nag-alay ng magalang na pasasalamat at naglakad sa aisle. Ang ilang pasahero ay tumango sa kanya ng maliliit. Bilang pagkilala, isang matandang babae ang naghawak
ng kanyang mga kamay sa tuwa, ngunit nanatili siyang tahimik. Natagpuan niya ang kanyang upuan, isa sa pinakaharap ng kabin sa tabi mismo ng easel. Bahagyang nawala ang ngiti ng attendant nang makita ang numero ng upuan, ngunit wala siyang sinabi, tanging bumulong lamang, mag-enjoy sa inyong paglipad. Narinig ang boses ng kapitan sa intercom. Umatras ang eroplano mula sa gate. Sa loob ng ilang sandali, tila normal ang lahat. Demonstrasyon ng kaligtasan, nag-click ang mga seatbelt at umuugong ang mga makina. Ngunit sa kalagitnaan ng pag-akyat may nagbago. Nakita ng ilang pasahero sa economy si Manny habang sumasakay at ngayon ay kumakalat na parang apoy sa buong eroplano ang balita. Palihim na lumabas ang mga telepono. Bumulong ang mga pasahero. May isang nasa gitnang hanay na napabuntong hininga, teka, si Manny Pacquiao yan. Umabot ang ripple sa likurang bahagi ng kabin at parang alon, ito ay sumabog. Isang matapang na pasahero sa business class. Ang tumayo habang nagsiserbisyo ng inumin at lumapit sa upuan ni Manny. Senador Pacquiao, mainit niyang sabi, sabay abot ng kamay. Isang karangalan ang makilala ka. Natigilan ang attendant sa kalagitnaan ng kanyang paglalakad, hawak ang tray ng inumin. Lumipat ang tingin niya kay Manny at sa lalaking nakatayo sa harap niya. At dumating ang sandaling hindi niya mapansin. Isang batang lalaki mula sa ekonomiya, mga 10 taong gulang, ang lumapit, hawak ang isang lukot na boarding pass. Sir, ikaw ba si Manny Pacquiao? Nahihiyang tanong niya. Lumawak ang ngiti ni Manny. Ako nga. Nanlaki ang mga mata ng bata. Pinapanood ng tatay ko ang lahat ng laban nyo. Unti-unting namula ang mga pisngi ng attendant. Inabala niya ang sarili sa paghawak ng tray ng inumin, nagkukunwaring hindi napapansin ang lumalaking grupo ng mga tagahanga. Ngunit sa kaibuturan namin, alam niya malaking pagkakamali ang kanyang nagawa. Ang hindi niya alam ay malapit nang mabunyag ang kanyang kahihiyan dahil may sorpresang anunsyo ang kapitan na babaguhin ito ang buong kapaligiran ng paglipad. Nakaon pa rin ang seatbelt sign, ngunit ang kabin ay humupa na sa tahimik na ugong ng altitude ng paglalayad. Kumakalansing ang mga salamin sa galley. Nagbulungan ang mga pasahero sa mga menu ng eroplano. At sa kung saan sa likuran, isang sanggol. Ang mahinang umuungol. Sumandal si Manny sa kanyang upuan, humihigop ng tubig, ang kanyang mga mata ay napadpad sa bintana. Sa labas, ang Pasipiko ay walang katapusang nakaunat, isang kumikinang nakalawakan ng asul. Sa ilalim ng hapong araw, ang attendant na humarap sa kanya kanina ay umiikot na ngayon sa first class cabin. Ang kanyang mga galaw ay tumpak. Halos sobra. Bawat napkin ay perpektong nakahanay, bawat inumin ay inilagay ng may mekanikal na kagandahan. Ngunit gaano man kahirap, siya, ang kanyang mga mata ay patuloy na nakatingin kay Manny. Ang katotohanan ay nakakaakit sa kanya. Ang lalaking pinaalis niya ay isang taong babayaran ng mga tao ng libu-libong dolyar para lamang makilala. At pagkatapos ay pumutok ang intercom. Isang malalim pala kaibigan at puno ng kasabikan ang pumuno sa kabin. Mga binibini at Ginoo, ito ang inyong kapitan na nagsasalita. Mayroon tayong isang napaka-espesyal na panauhin sa barko ngayon. Maaaring kilalan niyo siya bilang isa sa mga pinakamagaling na boksingero sa lahat ng panahon, isang 8 Division World Champion at isang mapagmalaking senador ng Pilipinas. Samahan niyo ako sa pagsalubong kay Manny Pacquiao. Ang mga salita ay parang isang pagyanig ng kuryente. Mga hinal, bulungan at kalat na palakpakan ang umalingaw-ngaw sa buong cabin. Itinaas ng mga pasahero ang kanilang mga leg upang makita. Kahit mula sa economy, maririnig mo ang palakpakan na nagsisimulang kumalat. Si Manny, na laging mapagkumbaba, ay nagtaas ng kamay at kumawid ng bahagya.
Ilang tao sa first class ang tumayo upang makipagkamay sa kanya. May isang tao sa business class na nakasandal na sa aisle, hawak ang telepono. Nare-record ang sandali. Natigilan ng attendant sa gitna ng ulan, ang champagne flute ay bahagyang nanginginig sa kanyang hawak. Nanlaki ang kanyang mga mata habang nagpapatuloy ang kapitan. Sa ngalan ng buong tripulante, Senador, isang karangalan ang makasama ka sa pagsakay. Nais namin sa iyo ang isang komportableng paglipad at salamat sa lahat ng inspirasyong ibinigay mo sa napakaraming tao sa buong mundo. Ang huling bahagi ay ang pako sa kabaong. Bawat pasahero ay nakatingin na ngayon kay Manny at lalo na sa babaeng tahasang nagsabi sa kanya na tumabi kanina. Bumalik ang pilit niyang ngiti, ngunit sa pagkakataong ito ay mukhang marupok ito, parang manipis na salamin na malapit ng mabasag. Hindi ka panipaniwala kung gaano kabilis nagbago ang mood. Ilang sandali lang ang nakalipas, si Manny ay isa lamang mukha sa pila ng pagsakay. Ngayon, siya na ang puso ng kabin. Isang mag-asawa mula sa ikatlong hanay ang humingi ng mabilis na litrato. Isang negosyante ang yumuko sa pasilyo upang pasalamatan siya sa lahat ng pagmamalaki na iyong dinadala sa Pilipinas. Maging ang isang batang Amerikanong turista na malinaw na hindi sumusunod sa boxing ay lumapit. Para lang sabihin, ang dami ko nang narinig tungkol sa'yo. Malaking tagahanga ka ng tiyuhin ko. Sa kabila ng lahat, nanatili si Manny na mabait, nakangiti, nakikipagkamay at pumirma pa nga ng isa o dalawang autograph sa likod ng mga boarding pass. Nakatayo lang ang attendant sa malapit, matigas ang postura, naghihintay ng tamang panahon para saan? Humihingi ng tawad? Magpanggap na hindi nangyari. Hindi rin siya sigurado sa sarili niya. Pero ang sigurado siya ay nagsisimula ng mapansin ito ng iba pang crew members. Isa sa kanila, isang mas batang lalaking attendant, ay dumaan sa kanya sa isla at bumulong. Hindi mo ba nakilala si Manny Pacquiao? Naninikip ang kanyang panga. Masyadong maraming tao noong nakasakay, bulong niya. Pero ang pag-init ng kanyang mga pisngi ay nagbunyag sa kanya. Naisip niyang maaari na siyang maglaho. Sa background, muling tumunog ang intercom. Senator Pacquiao, kung hindi mo mamasamain, pwede ka bang bumisita sa cockpit pagkatapos ng hapunan? Gustong-gusto ka ng mga crew na makilala. Umugong ang buong kabin sa kasabikan. Napalunok ng husto ang attendant. Nangangahulugan ito na kailangan niya ng personal na samahan siya sa unahan. Ang parehong lalaking tinrato niya na parang isang nanghihimasok, wala pang isang oras ang nakalipas. Siyempre, sagot ni Manny. Ang kanyang boses ay mainit at tapat. Ngumiti siya sa kanya at sa isang iglap naisip niya na may nakita siyang kakaiba sa mga mata nito. Hindi galit, kahit pagmamayabang, kundi isang uri ng tahimik na pagpapatawad na kahit papaano ay lalong nagpalala ng kanyang pakiramdam. Paulit-ulit na lumipas ang hapunan. Pinili ni Manny ang isang simpleng pagkaing manok, magalang na nagpasalamat. Sa katulong ng ihain niya ito, napansin niyang masakit na sinabi nito sa kanya ang parehong init na ibinigay niya sa lahat, na parang wala lang nangyari ang kanyang kawalang-galang. Nang malinis na ang mga tray, lumapit siya sa kanyang upuan. Senador, handa na ba ang kapitan para sa'yo? Mahina niyang sabi. Tumayo si Manny mula sa kanyang upuan at magkasama sila na naglakad sa aisle. Pinanood ng mga pasahero ang kanilang pagdaan, ilan ay nag-aalok ng mga ngiti at pagkaway. Bawat hakbang ay parang mas mabigat para sa kanya. Isang paalala na mali ang kanyang paghatol sa kanya, hindi dahil sa aksidente, kundi dahil nag-assume siya. Tiningnan niya ang hoodie, ang sombrero, ang mga lumang sneakers, at napagdesisyunan kung sino siya. Ngayon alam na ng buong eroplano kung gaano siya nagkamali. Bumukas ang pinto ng cockpit at binati ng kapitan si Manny nang may pakikipagkamay at malapad na ngiti.
Tinanong pa ng co-pilot kung pwede ba siyang mag-selfie. Pumayag si Manny at tumawa ng mainit. Mula sa kanyang pwesto sa pinto, pinanood ng attendant ang interaksyon, pakiramdam niya ay lumiliit ng lumiliit. Sa bawat segundo, ang init, ang respeto, ang tuwa ng mga tripulante para sa lalaking ito ay napakatindi kumpara sa lamig na ipinakita niya sa kanya kanina. Habang pabalik na si Manny sa kabin sa wakas, ay nahanap na niya ang kanyang boses. Senador, pasensya na, mahina niyang sabi. Hindi ko namalayan. Tumigil si Manny, tumingin sa kanya at nagbigay ng banayad ng ngiti. Ayos lang. Ang lahat, sabi niya. Lahat tayo ay nagkakamali. At ganoon na lang naglakad siya pabalik sa kanyang upuan, iniwan siya ng isang aral na hindi niya malilimutan. Gayunpaman, ang susunod na nangyari ay gagawing isang kwento ang sandaling ito mula sa isang tahimik na paghingi ng tawad na magiging headline bago pa man lumapag ang eroplano. Kakabalik lang ni Manny sa kanyang upuan. Tahimik na bumalik sa malambot na first class na upuan na parang walang nangyaring kakaiba. Ngunit ang totoo, ang buong eroplano ay umaalingaw-ngaw. Isang lalaki na dalawang hanay ang likuran ang banayad na itinaas ang kanyang telepono, nire-record ang mahinahon at mapagkumbabang kilos ni Manny habang patuloy na binabati siya ng mga pasahero. Isang flight attendant mula sa business class, hindi ang attendant, kundi isa pa, ang magalang na nagtanong kung maaari siyang kunan ng litrato para sa kanyang pamangkin. Umiti si Manny at sinabing naman. Ang una ay walang nakaalam. Ay ang mga larawan at video na yon ay nakakalat na sa social media. Isang binatilyong lalaki sa economy ang nakakuha ng video ng anunsyo ng kapitan sa kanyang telepono. Nang ihain na ang panghimagas, ang caption niya sa TikTok ay Flight Attendant. Sinabihan si Manny Pacquiao na maghintay. Hindi alam na isa siya sa pinakasikat na atleta sa mundo. Sa loob nang wala pang isang oras, mahigit 50,000 na likes na ito. Bumuhos ang mga komento. Paano mo hindi makikilala si Pacman? Ito ang dahilan kung bakit tinatrato mo ang lahat ng may respeto. Hindi mo kilala kung sino sila. Ang alamat ay gumagalaw na parang isang regular na pasahero. Iyan ang klase. Ang epekto ay instant. Ang mga larawan, video at maikling clip mula sa maraming pasahero ay nagsimulang kumalat. Ang isa ay nagpapakita kay Manny na nakatayo sa cockpit at nakangiti kasama ang mga piloto. Ang isa naman ay nakakuha ng nakakahiyang sandali ng kinailangang ihatid siya ng first class attendant. Pasulong. Sa ngayon, tuluyan nang nagbago ang enerhiya sa cabin. Ang mga pasahero na hindi nangahas lumapit kanina ay nakasandal na ngayon sa aisle para lang makipagkamay sa kanya. Maging ang sanggol mula sa ekonomiya ay binuhat ng ina nito na gustong magpakuha ng litrato kasamang champ. Sa kabila ng lahat, nanatili si Manny sa dati. Mainitin, mapagkumbaba at kahit minsan ay hindi umakto na may utang sa kanya. At iyon ang dahilan kung bakit mas mabilis na kumalat ang kwento. Hindi lang ito tungkol sa kung sino siya. Ito ay tungkol sa kung ano siya. Ang first class attendant ay nakatayo sa gilid, tahimik na nagpaparefill ng inumin sa tuwing may bagong pasaherong papalapit. Kay Manny, mas lalong sumisikip ang kanyang dibdib. Hindi ito ang tipo ng pag-viral na gustong maging bahagi ng sinuman. Naalala niya ang paraan ng pagsuri niya dito habang sumasakay. Ang paraan ng pagsasabi niya sa kanya na maghintay, ang paraan ng hindi niya pagtingin sa kanyang tiket. At ngayon sa internet, milyong estranghero ang nakakaalam ng kanyang pagkakamali. Isang oras bago lumapag, tumayo si Manny at dahan-dahang naglakad papunta sa likuran ng eroplano. Hindi para sa galley. Pumunta siya sa economy.
Nagliwanag ang mga pasahero. Na parang umaga ng Pasko. Nakipag-usap si Manny sa kanila, nagpakuha ng mga litrato at lumuhod pa para mag-high five sa isang batang lalaki na nakasuot ng luma at lumang boxing t-shirt. At pagkatapos ay gumawa siya ng isang bagay na natunaw ang puso ng lahat. Tahimik niyang binayaran ang bawat meal upgrade sa economy cabin para ang sinumang may gustong kumain ng espesyal ay makakain nito ng libre. Narinig ito ng attendant mula sa first class mula sa isang kasamahan. Nanginig ang kanyang panga. Hindi dahil sa pera kundi dahil sa mensahe. Maaari sana niyang gugulin ang buong flight. Sa hindi pagpansin sa kanya, pagpapatunay ng isang punto at pagpaparamdam sa kanya na maliit. Sa halip pinili niya si Grace. Habang pababa ang eroplano patungong Maynila, nagkakagulo pa rin ang mga pasahero, nagpapalitan ng mga larawan at video at nagtatag ng mga kaibigan at pamilya online. Paglapag nila, naibahagi na ang kwento ng paglipad ni Manny sa mga pahina ng Facebook, Instagram at mga news outlet. At sa isang lugar, sa pagitan ng first class galley at ng pinto ng cabin, sa wakas ay lumapit ang attendant kay Manny. Sa pagkakataong ito, walang pilit ng ngiti. Senador, mahina niyang sabi, nagkamali ako tungkol sa'yo. Hinuhusgahan kita bago pa kita makilala. Pasensya na. Tumango lang si Manny. At sinabing salamat sa pagsabi mo niyan. Ligtas na paglalakbay. Naglakad siya pababa ng eroplano patungo sa maliwanag na araw ng Maynila. Iniwan ng isang kabin na puno ng mga taong kakasaksi lang ng isang master class sa pagpapakumbaba at isang flight attendant na hindi makakalimutan ang aral na natutunan niya sa 35,000 talampakan. Bumukas ang mga pinto ng eroplano at pumasok si Manny. Sa arrival hall, agad na tumunog ang mga kislap ng mga camera phone. Ang ilang pasahero na nasa eroplano ay mabilis nang nagtatype sa kanilang mga telepono, nagpapadala ng mga litrato at video sa mga kaibigan. Ang hindi pa alam ni Manny ay sumabog na ang kwento ng flight attendant na minamaliit siya sa labas ng paliparan. Sa loob ng 2 oras, ang hashtag na Pacquiao sa aking flight ay nagtrending sa Twitter sa Pilipinas. Mga clip ni Manny na naglalakad sa ekonomiya. Ang kabin na may mapagkumbabang ngiti ay naipost mula sa hindi bababa sa 5 magkakaibang anggulo. Isang viral na TikTok mula sa teenager na lalaki. Ang nasa upuan 22 ay nagpakita ng eksaktong sandali kung kailan sinabi ng flight attendant kay Manny na maghintay para sa mga premium na bisita. Sinundan nito ng mabagal na pag-zoom sa kanyang first class boarding pass. Ang caption na, kapag sinabi mo kay Manny Pacquiao na hindi siya maaaring umupo sa first class, ngunit binili niya ang upuan. Pagsapit ng gabi, nakuha na ito ng mga Pilipinong balita. Ang mga headline ay nagsasabing nanalo si Manny Pacquiao sa internet nang walang suntok. Natuto ng aral ang flight attendant sa pagpapakumbaba. Ginagawang kabaitan ni Pacquiao ang mahirap na paglipad. Nagpatakbo ang CNN Philippines ng isang maikling segment na nagpapakita ng sorpresang pagbisita ni Manny sa likod ng eroplano. Tinalakay din ito ng mga American sports blog na naglarawan dito bilang isa pang halimbawa ng klase ni Pacquiao sa labas ng ring. Pinuno ng mga boxing fans ang mga comment section. Kaya kang patumbahin ng lalaking ito sa loob ng ring at makuha ang puso mo sa labas nito. Kung hindi mo kilala si Manny Pacquiao, hindi ka karapat-dapat na magtrabaho sa first class. Maging ang mga kilalang tao ay sumang-ayon. Isang aktor ng Hollywood ang nag-tweet, minsan akong lumipad kasama si Pacquiao.
Mas maayos ang pakikitungo niya sa mga tagalinis kaysa sa karamihan ng mga yay guest. Alamat. Nang gabing iyon, sa tahimik na bahagi ng kanyang apartment, ang flight attendant ay nakaupo sa mesa ng kanyang kusina habang nag-scroll sa kanyang telepono. Bawat pag-scroll ay mas malala kaysa sa nakaraan. Ang mga video ng kanyang interaksyon kay Manny ay may milyon-milyong views. Ang kanyang mga kaibigan ay nagmemensahe sa kanya ng pribado. Ikaw ba ito? Sa wakas, binuksan niya ang Instagram at nag-type ng mensahe sa na-verify na account ni Manny. Gusto ko lang sabihin na lubos akong humihingi ng paumanhin sa aking pag-ugali ngayon. Sana ay mapatawad mo ako. Tinuruan mo ako ng isang aral na hindi ko malilimutan. Hindi inaasahan ni Eka ang isang tugon. Ngunit kinabukasan, nagising siya sa isang simpleng mensahe mula kay Manny. Lahat tayo ay nagkakamali. Ang mahalaga ay kung paano tayo lumalago. Mula sa mga ito, pagpalain ka ng Diyos. Pagkalipas ng 2 araw, si Manny ay nasa isang charity event sa General Santos City nang magtanong ang isang reporter tungkol sa insidente. Umiti siya, umiling at sinabing, hindi ko naiisip yan. Dapat tayong laging maging mabait dahil hindi mo alam kung sino ang maaaring maging isang tao sa hinaharap o kung sino na sila ngayon. Ang clip ay ipinalabas sa buong bansa at ganoon na lang nagbago ang salaysay. Hindi na ito tungkol sa kahihiyan. Ito ay tungkol sa halimbawang ipinakita ni Manny. Ang kwento ni Manny Pacquiao na kalmado at mapagpakumbabang reaksyon ay kumalat na parang apoy. Kinabukasan, nabalitaan ito ng mga internasyonal na balita. Ang EA Sports ay naglathala ng headline, ang alamat ng boxing ay nagtuturo ng aral sa pagpapakumbaba habang lumilipad sa CNN. Nagpost ang international ng isang maikling clip ni Manny na nakangiti sa ISIL na may caption na ang kabaitan ng tunay na knockout. Sumabog ang mga social media platform. Ang mga hashtag tulad ng torture na aral ni Manny Pacquiao at Yido Kindness knockout ay naging trending sa buong mundo. Kahit sa labas ng mundo ng palakasan, nag-uusap ang mga tao. Ibinahagi ng mga kilalang tao, politiko, at mga influencer ang clip na pumupuri kay Manny para sa kanyang kahinahunan at pagkatao. Bumaha ang mga tagahanga. Ang Instagram, Twitter, at TikTok ay may mga meme at video na nagdiriwang sa sandaling iyon. Isang TikTok ang muling nag-recreate ng eksena sa paglipad. Gamit ang mga laruang eroplano at manika na nakakuha ng mahigit 2 milyong likes sa loob ng ilang oras. Gumawa ang mga channel ng YouTube ng mga reaction video na nagsasalaysay kung paano natuto ang flight attendant ng isang aral na hindi niya malilimutan. Nagpost ang mga fan account ng mga kwento kung paano sila binibigyang inspirasyon ni Manny na tratuhin ng mas mabuti ang mga tao. Anuman ang kanilang trabaho o katayuan. Ginamit pa ng mga paaralan sa Pilipinas ang insidente bilang isang halimbawa ng pagtuturo. Ipinaliwanag ng mga guro sa mga estudyante kung paano ang pagpapakumbaba, pagtitiis at kabaitan ay maaaring mag-iwan ng mas malaking epekto kaysa sa galit o pagmamataas. Biglang nagtrend ang pangalan ni Manny hindi lamang sa mga talakayan sa palakasan kundi pati na rin sa mga pag-uusap tungkol sa mga pinahahalagahan at mga aral sa buhay. Sa wakas, nagpost ang flight attendant ng isang video online. Ipinaliwanag niya kung paano niya minimize si Manny at kung paano binago ng tugon ang kanyang pananaw. Simple ngunit taos-puso ang kanyang mga salita. Tinuring ko siya bilang isang pasahero lamang. Ngunit iginalang niya ako kahit na nagkamali ako. Hindi ko malilimutan ang aral na yon. Ibinahagi ni Manny ang post sa kanyang sariling social media na may caption na lahat tayo ay lumalago kapag natututo tayo mula sa ating mga pagkakamali. Ang mga kampanyang hashtag ay humantong sa pagdagsa ng suporta para sa mga organisasyong pangkawanggawa na sinuportahan ni Manny. Ang mga tao ay nag-donate sa kanyang pangalan, inspirasyon ng
Kwento na nagpapakita kung paano ang isang maliit na gawa ng pasensya at paggalang ay maaaring kumalat at makaapekto sa mga buhay sa buong mundo. Kahit ang mga ordinaryong tao ay nagsimulang magbahagi ng mga katulad na karanasan, nagpost ng mga sandali kung kailan. Minimize ito ng isang tao para lamang maalala ang kapangyarihan ng pagpapakumbaba at kahinahunan. Ang telepono ni Manny ay palaging tumutunog mula sa mga mamamahayag, tagahanga at maging mga internasyonal na figura na lumapit upang purihin siya. Gayunpaman nanatili siya kalmado, nakangiti at ipinapaalala sa lahat, hindi ito tungkol sa akin. Ito ay tungkol sa kung paano natin tinatrato ang isa't isa. Sa pagtatapos ng linggo, ang kwento ay umabot na sa mahigit 50 milyong views sa buong mundo. Ang halimbawa ni Manny ay naging higit pa sa isang viral na sandali. Ito ay naging isang kilusan. Bago natin ipagpatuloy ang pagtingin kung paano lalong lumalaganap ang impluensya ni Manny, sabihin sa amin sa mga komento kung saan ka nanonood. Kung ang kwentong ito ay nagbigay inspirasyon sa iyo, pindutin ang subscribe button dahil ang susunod na kwento ay mag-iwan sa iyo ng gulat, pagkamangha at motibasyon ng sabay-sabay. Hindi inaasahan ni Manny Pacquiao na aabot sa ganito kalaki ang viral wave. Paalam. Lunes ng umaga, pinag-uusapan pa rin ng mga balita sa iba't ibang kontinente ang insidente ng paglipad. Ngunit ang talagang nagpagulat sa kanya ay ang mga personal na mensahe na natanggap niya. Isang batang estudyante sa Brazil ang nagsabing si Manny ang nagbigay inspirasyon sa kanya na tratuhin ang lahat ng may respeto kahit na ang iba ay bastos. Isang matandang babae sa Canada ang nagpost ng isang video na nagpapasalamat kay Manny sa pagpapaalala sa kanya na ang pasensya at kabaitan ay mas mahalaga kaysa sa pagmamataas. Maging ang maliliit na may-ari ng negosyo ay nagbahagi kung paano hinikayat sila ng kwento na harapin ang mga matitigas na customer ng may kagandahang asal. Hindi na ito tungkol sa katanyagan. Ang maliit na pagkilos ni Manny ng pasensya ay lumikha ng isang epekto na nagpapakita sa mundo na ang tunay na lakas ay hindi lamang sa pagkapanalo sa isang laban. Ito ay sa pananatiling kalmado, mapagkumbaba at mabait. Si Manny ay inimbitahan sa ilang mga internasyonal na kaganapan upang magsalita tungkol sa sportsmanship at mga personal na halaga. Tinanggihan niya ang ilan, mas gusto ang mga tahimik na sandali sa bahay, ngunit tinanggap ang ilan na may malinaw na mensahe. Ang tunay na tagumpay ay kung paano natin tinatrato ang iba, hindi lamang kung paano tayo nananalo sa ring. Maging ang mga dating karibal sa boxing ay lumapit at pinuri ang kapakumbabaan ni Manny. Inamin ng ilan na minamaliit nila siya noon, hindi sa ring kundi sa buhay. Gumawa ang mga tagahanga ng sining, maikling pelikula, at mga motivational video tungkol sa kwento ni Manny. Bawat post ay nagbigay diin sa iisang pangunahing aral. Ang isang kilos ng paggalang ay maaaring magbigay inspirasyon sa milyon-milyon. Epekto ni Manny, kabaitan. Ang panalo, aral ni Pacquiao. Ang mga post mismo ni Manny sa Instagram at Twitter ngayon ay mayroon ng milyong likes at shares. At ang pinakamaganda pa, hindi niya ito ginawa para sa atensyon. Ginawa niya ito dahil ito ang tamang gawin. Mula sa mga opisina hanggang sa mga silid-aralan, mula sa mga airline hanggang sa mga lokal na komunidad, nagsimulang magbahagi ang mga tao ng mga kwento ng pasensya at paggalang na inspirasyon. Nang halimbawa ni Manny, maging ang flight attendant na hindi gumalang sa kanya ay nakatanggap ng mga mensahe ng pagpapalakas ng loob na nagpapakita sa kanya na ang pagkatuto mula sa mga pagkakamali ay isang makapangyarihang bagay. Tahimik na napangiti si Manny tuwing nakikita niya ang mga post na ito. Hindi ito tungkol sa katanyagan. Ito ay tungkol sa pagbabago ng buhay. At narito ang aral para sa ating lahat. Ang maliliit na gawa ng kabaitan ay maaaring umalingaw sa buong mundo. Ang iyong
Pasensya, ang iyong respeto, ang iyong kahinahunan sa harap ng kabastusan ay maaari itong magbigay ng inspirasyon. Nang higit pa sa iyong inaakala. Kung ang kwentong ito ay nakaantig sa iyong puso, siguraduhing pindutin mo ang buton na mag-subscribe. Dahil bukas ay mayroon kaming isa pang kwento na mag-udyok sa iyo sa mga paraang hindi mo maisip. Magkomento sa ibaba. Nakaharap mo na ba ang isang taong walang galang at hinarap ito nang may kagandahang asal? Ibahagi ang iyong kwento. Magbigay inspirasyon tayo sa isa't isa. Ipinapaalala sa atin ng kwento ni Manny na ang tunay na lakas ay hindi lamang sinusukat sa mga titulo, tagumpay o pera. Ang tunay na lakas ay sinusukat sa pamamagitan ng karakter, pagpapakumbaba at ang kakayahang magbigay inspirasyon sa iba ng tahimik ngunit malalim. At sa tahimik na kapangyarihang iyon, muling pinatunayan ni Manny Pacquiao kung bakit hindi lamang siya isang kampiyon sa ring kundi isang kampiyon ng mga puso sa buong mundo.